Sa simula ng 2025, akala ni Vladimir Putin ay handa na siyang tanggalan ng suporta ng NATO o ng pangunahing miyembro nitong Estados Unidos ang Ukraine. Nagbanta si Pangulong Donald Trump na maaaring iwan ng United States ang NATO. Madalas niyang sinisisi ang Ukraine sa pagsimula ng giyera laban sa Russia ayon sa plano ni Putin. Malaki ang nagbago sa loob ng siyam at kalahating buwan. Ang pagtanggi ni Putin sa kapayapaan ang nagbalik sa United States sa NATO alyansa. At ngayon, todo suporta na ang NATO para sa Ukraine. Hindi kakayanin ng Russia ang paparating dahil makukuha ng Ukraine ang lahat ng kailangan nito para lumaban pabalik. Noong Oktubre 15 nagbigay pahayag si Kalihim General ng NATO Mark Rutte pagkatapos ng NATO-Ukraine Council. Sinabi ni Rutte sa mga mamamahayag na higit kalahati ng miyembro ng NATO ang sumang-ayon suportahan ang Prioritized Ukraine Requirements List. Prioritized Ukraine Requirements List. Isang programang para maghatid ng suporta sa Ukraine. Sa programang ito, nagbibigay ng pondo ang mga kaalyado ng NATO para makabili ang Ukraine ng armas mula United States. Naniniwala ang Ukraine na kailangan nito ng mga ito upang magdulot ng pinakamalaking pinsala sa mga puwersang mananakop ni Putin. Malaki ang epekto ng simpleng pagbabago sa tulong militar para sa Ukraine. May malinaw na limitasyon, kaya hindi pa magbebenta ng F-35 ang United States sa Ukraine ngayon. Halimbawa, ibig sabihin ni Pearl ay hindi na umaasa ang Ukraine sa mga kaalyado nitong nagbibigay lang ng kaya nilang ipahiram. Ang Ukraine mismo ang pumipili ng gusto nito. Sa tulong ni Pearl, pinapayagan ang mga kaalyado ng NATO na mag-ambag ng pera sa isang pinagsama-samang pondo na maaaring gamitin ng Ukraine kapag kinakailangan. Ayon kay Rutte, sinabi niya sa mamamahayag na mula 6, mahigit kalahati ng mga kaalyado ng NATO na ngayon ang nag-aambag sa Pearl. May 32 miyembro ang NATO, kaya mahigit 16 na bansa ang kasali sa programa. Ang kakaiba dito ay hindi binanggit ni Rutte ang mga pangalan ng mga kasabing bansa ng NATO na sumasali. Gayunpaman, marahil ay hindi na niya kailangan gawin iyon. May ilang NATO na bansa na naghayag ng tulong kay Pearl bago pa magsalita si Rutte. Noong Oktubre 15 inanunsyo ng Finland at Sweden, bagong miyembro ng NATO, ang pagsang-ayon nilang bumili ng armas mula United States sa ilalim ng PERL program para suportahan ang Ukraine. Sumali ang dalawang bansa sa NATO habang may digmaan sa Ukraine at tinapos ang dekada ng pagiging neutral nila. At ngayon, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan ang Ukraine na mapigilan ang Russia. Nag-ulat ang ABC News tungkol sa mga pahayag ng mahahalagang ministro sa pamahalaan ng Finland at Sweden. Ayon kay Antti Hakonen, ministro ng depensa ng Finland, sumali sila sa Pearl dahil mahalaga para sa kanila na makuha ng Ukraine ang mahahalagang sandata mula sa United States. Binanggit din ni Hakonen na magbibigay ang Finland ng sariling tulong militar bukod sa Pearl. Malapit nang makuha ng Ukraine ang ilang sandata mula Finland bukod sa mga bibilhin mula United States. Dahil sa Finland, inulit ni Paul Johnson ng Sweden ang sinabi ng Finnish Defense Minister. Mahalaga ito ngayon dahil nakikita natin ang maling direksyon pagdating sa suporta para sa Ukraine. Pababa na ito at gusto pa naming mas maraming tumulong, sabi ni Johnson. Tinukoy ng Ministro ng Depensa ng Sweden ang ulat na malaki ang ibinaba ng tulong militar para sa Ukraine. Natatalakayin pa natin mamaya sa video. Kaya kabilang ang Finland at Sweden sa mahigit 16 at may ilan pang kumpirmadong nag-aambag. Ayon sa Newsweek, iniulat ng Ukraine na kabilang sa mga nag-ambag sa Pearl ang Iceland, Belgium, Luxembourg, Latvia, Lithuania at Estonia. Kasunod ng anunsyo ni Rutte, mag-aambag sila sa ika-5 at ika-6 na Pearl packages para sa Ukraine. Lahat sila ay bagong miyembro. Gaya ng malalaman mo mamaya. Mapapansin mo ring wala ang ilang pangunahing militar na kapangyarihan ng Europa gaya ng Pransya, Alemanya at United Kingdom. Sa tatlong iyon, ang Alemanya ay isa sa mga nag-aambag. Noong Agosto, inanunsyo ng bansa ang 500 milyong PERL na pondo para sa Ukraine. Kaya isa ito sa unang nag-ambag sa programa. Ipinapakita rin nito na may isang bansa sa 6 na nabanggit na hindi kabilang sa orihinal kundi sa pinalawak na 16 pataas. Tungkol naman sa Pransya at United Kingdom na siyang dalawa pang nuclear powers ng NATO, bukod sa United States, wala pa sa kanila ang nag-ambag sa Pearl. Maaaring makita natin ang pagbabagong iyon kung kabilang sila sa 16 pataas na binanggit ni Rutte. Sa 6 na nabanggit ni Rutte, natalakay na natin ang Germany. Ang Netherlands, na dating nanguna sa programa, ay isa ring nag-ambag sa Pearl. Nagbigay ito ng $578 milyon para sa unang Pearl package.
Nag-ambag ang Denmark, Sweden at Norway ng 475 milyon para sa pangalawang package. Ang dolyar. 500 milyon mula Alemanya ang ikatlong package, habang nagbigay rin ang Canada ng dolyar. 500 milyon na donasyon. Mahigit dolyar. 2 bilyon ang ambag mula sa 6 na bansa. Dahil halos triple na ng bilang na iyon ang kasali ngayon sa Pearl, umaasa ang Ukraine na makakakuha pa ng ilang bilyong dolyar. Siyempre, bahagi ang United States ng Pearl sa paraang sila ang nagbibigay ng mga armas na binibili sa pamamagitan ng Pearl. Gayunpaman, mukhang hindi naman sila gumastos ng sarili nilang pera para sa mga armas na iyon, kahit bilang bahagi ng programa. Si United States Secretary of War Pete Hegseth, na dating Defense Secretary bago ang rebranding, ay nagsabing ang pagpapalawak ng Pearl ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Inaasahan naming mas maraming bansa ang mag-donate at bumili pa para matulungan ang Ukraine at matapos ang sigalot ng mapayapa. Iniulat ng Newsweek na sinabi ni Hegseth na mukhang tumutugma ito sa peace through strength na pamamaraan na karaniwang pabor ni Hegseth. Kapag naging maayos ang pinalawak na Pearl, malapit nang makuha ng Ukraine ang malaking kapangyarihan. Diyan tayo dadalhin sa kung anong mga sistema ang malamang na bibilhin ng Ukraine. Salamat sa mga bagong tagapag-ambag ng Pearl. Wala pang konkretong sagot sa tanong na iyan. Gayunpaman, maaari tayong gumawa ng ilang mga palagay base sa mga uri ng sandata na sinabi ng Ukraine na kailangan pa nila noon. Ang mga naunang ambag ng Pearl ay tumulong sa Ukraine na magkaroon ng interceptor missile para sa Patriot Air Defense Systems at missile na pwedeng gamitin sa High Mobility Artillery Rocket System. Posibleng magdulot ng dagdag na pagbili ng missiles at mga sistema para dito ang mas maraming ambag. Gayunpaman, may iba pang mga sandata na kailangan ng Ukraine. Ipinahayag ng Defense Minister na si Denys Shmyhal sa Facebook noong Oktubre 15 matapos ang anunsyo ni Reuters. Nagpasalamat si Shmyhal sa mga bagong Pearl contributors at binanggit ang mga air defense bala. Bukod sa dalawang nabanggit, ngayong taglamig, kailangan natin agad ng interceptor, air defense systems, surface-to-air missiles para sa Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System Infrared Imaging System, tail thrust, vector-controlled systems, F-16 na eroplano at iba pa, ayon kay Defense Minister ng Ukraine. 1 buwan at kalahati na lang ang taglamig na nagpapahiwatig kung saan mapupunta ang bagong pondo mula sa Pearl. Dagdag pa, sinabi ni Shmyhal na kailangan ng Ukraine ng mas maraming pamumuhunan para sa hukbo ng drone at dagdag na artillery systems at bala. Patuloy naming iginigiit ang higit 4 bilyong pangunahing pangangailangan sa 2026, makakagawa kami ng 20 M-drone basta may sapat na pondo mula sa mga katuwang namin. Sabi ni Shmyhal sa Facebook, tumutulong ang deep strike drone at missile namin sa asimetrikong tugon sa pag-atake ng Russia. Sinabi niyang magkaiba ang kakayahan ng Ukraine sa paggawa ng drone at ang aktual na bilang na nagagawa nito taon-taon. Kayang gumawa ng Ukraine ng mas marami kaysa sa ginagawa nito ngayon, pero wala itong sapat na pondo para gawin iyon. Ginawa rin ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang parehong punto noong Hunyo. Ayon sa Business Insider, naniniwala si Zelensky na kaya ng bansa nilang gumawa ng 8 milyong drone taon-taon kung may dagdag na pondo. May kontradiksyon sa bilang. Ayon kay Zelensky, 8 milyon kada taon, pero kay Shmyhal, 20 milyon. Hindi sinabi ng Defense Minister ng Ukraine na gagawa sila ng 20 milyong drone kada taon. Baka tinutukoy niya ang posibleng produksyon ng Ukraine sa ilang taon. Pareho lang ang punto. Makakatulong si Pearl sa Ukraine gumawa ng mas maraming drone? Posibleng tulong ng United States. Diretsong sinabi ni Shmyhal na kailangan ng Ukraine ng mas maraming long-range na bala ng artillerya. Dagdag pa sa kanyang mga komento, idinagdag ng Defense Minister ng Ukraine na may mga paraan ang mga kaalyado ng bansa sa Europa para makatulong bukod sa Pearl at ang mga ganitong kontribusyon ay magkakaroon ng malaking papel sa pagtulong sa Ukraine. Hinihiling namin sa katuwang na tumulong magpondo ng 60 bilyon kalahati ng plano. Mainam na maglaan ang mga kaalyado sa Europa nang hindi bababa sa 0.25% ng gross domestic product para sa tulong militar sa Ukraine. Isa pang opsyon ay isang pautang na pinunduhan mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Bago tapusin ang post, nagpasalamat si Shmyhal sa mga bansang NATO na nagdagdag ng lakas kay Pearl. Para sa ilan, maaaring mukhang sakim ang huling kahilingang ito. Gayunpaman, may saysay ito sa konteksto ng paglago ng industriya ng depensa ng Ukraine sa loob ng bansa. Noong Setyembre, 60% ng sandata ng Ukraine laban sa Russia ay mula sa mga sundalo at kagamitan. Maaaring hinihikayat ni Shmyhal ang mga kasaping Europeo ng NATO na pagtuunan ang hinaharap.
Maaaring ituring na pamumuhunan ang pagtulong sa Ukraine sa tumataas nitong budget sa depensa. Kung magtatagumpay ang Ukraine laban sa Russia, magagawa nila ito sa bahagi dahil mayroon silang mas malaking industriya ng depensa na maaaring mag-supply sa kanilang mga kaalyadong Europeo sa mga susunod na taon pagkatapos ng digmaan. Mamuhunan ngayon para talunin ang Russia at mapalakas ang depensa laban sa kanilang agresyon sa hinaharap. May isa pang sandata si Pearl na hindi pa nababanggit at iniisip ng marami dahil maraming pahiwatig na maaaring simulan ng United States ang pagbibigay nito sa Ukraine bilang parusa sa pagtanggi ni Putin na pumayag sa mga kasunduan sa kapayapaan. Ayon sa RBC Ukraine, sinabi ni Trump na may desisyon na nagawa tungkol sa sandatang ito. Sandata rin ito na naging dahilan ng pag-angal ng Kremlin dahil anila, ang paggamit nito sa digmaan ay makakasira sa relasyon ng United States at Russia. Ang sandatang iyon ay mga Tomahawk missile. Bilang sandatang gawa sa United States, pwedeng bilhin ng Ukraine ang mga missile sa Pearl program kung papayagan sila ng United States. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon, ngunit may tahimik na kumpiyansa sa ilang panig na papayagan ito ng United States. Sa publiko, puro siguro at baka ang mga pahayag ni Trump. Pero kung paniniwalaan ang RBC Ukraine, halos desidido na talaga. Ang reaksyon ng Russia at pahayag ni Zelensky na maghihinay-hinay ang Russia pagdating ng Tomahawk ay nagpapahiwatig na pabor na ang desisyon sa Ukraine. Kung totoo, posibleng magbago ng laro ang Tomahawk, lalo na sa malayo ang kampanya ng Ukraine laban sa enerhiya ng Russia. Sabi ng British Broadcasting Corporation, abot hanggang 1,500 milya ang kayang lakbayin ng mga malalakas na missile na ito. Ibig sabihin, mapapasok na sa abot ng mga Tomahawk ang Moscow kung sakaling magpasya ang Ukraine na direktang atakihin ang kabisera ng Russia. Maraming gamit ang mga missile na ito at maaaring ilunsad mula barko, submarino o lupa, pero malamang hindi magagamit ng Ukraine ang barko at submarino dahil limitado ang kanilang hukbong dagat. Ayon sa New York Times, nasa 25 milyon bawat piraso ang bagong Tomahawk, kaya abot kaya ito para kay Pearl. Ngayon, may mahigit 16 na miyembro ang programa. Kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang magiging desisyon ng United States pagdating sa mga missile na ito. Kahit na hindi makakuha ng dagdag na Tomahawk ang Ukraine, ang anunsyo ni Rutter ay nangangahulugan na nakuha na nila ang isang bagay na matagal na nilang hinahangad mula nang malikha si Pearl. Mas maraming miyembro ilang oras bago ang Ukraine NATO Council at anunsyo ng mga bagong miyembro ng Pearl. Iniulat ng Kiev Post na layunin ni Rutter hikayatin ang mga kaalyado ng NATO na sumali sa inisyatiba sa pagpupulong. Isa sa mga tatalakayin ay ang bagong programang inilunsad nitong Agosto. Programang nagbibigay muli ng United States ng mahalaga at nakamamatay o hindi nakamamatay na suportang militar sa Ukraine na pinupondohan ng mga kaalyado. Mayroon ng 2 bilyon na naipangako bago pa man ang pagpupulong ng konseho. At may sapat akong dahilan para maniwala ngayon na marami pang ibang bansa ang sasali. Tama si Rutter. Sa ngayon, may higit 16 na nag-aambag ang Pearl at posibleng sumali pa ang ibang NATO members kapag handa na sila. Kung ang mga malalakas na bansa sa Europa, tulad ng Pransya at United Kingdom ay sumuporta sa inisyatiba, siguradong matatakot ang Russia. Maaaring hindi pa nga nito kayanin ang mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, tuklasin natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa digmaan. Maganda para sa Ukraine ang pagpapalawak ng Pearl sa ganung pananaw. Ang pag-iral ng programa ay naglalagay ng katapusan sa mga isyung kinaharap ni Trump at ng kanyang administrasyon sa NATO nitong mga nakaraang panahon. Noong 2018 sa NATO Summit sa Brussels, naging malinaw na hindi sinusuportahan ni Trump ang paraan ng pagpapatakbo ng NATO noon. Ayon sa politiko, noong unang termino ni Trump, ay nagbanta siyang aalisin ang United States sa NATO. Maliban kung maglalaan ng mas malaking gastos sa depensa, ang ibang miyembro ng organisasyon, may punto si Trump. United States pa rin ang pinakamalaking gumagastos sa depensa ng NATO kahit 2,025. Gayunpaman, napakalaki ng agwat sa pagitan ng ginagastos nito at ng ginagastos ng natitirang miyembro ng NATO hanggang kamakailan lang. Iyan ay binigyang diin ng isang artikulo noong Hulyo 2000 at 24 mula sa Atlantic Council na nagbunyag. Halos wala sa mga miyembro ng NATO ang nakakamit sa target ng organisasyon na 2% ng gross domestic product or gross domestic product na ginagastos para sa depensa. Isang taon bago sa lakay ni Putin ang Ukraine, ang Poland
United States, Greece, at Latvia lang ang mga miyembrong nasa o lampas sa 2%, habang ang Lithuania ay halos umabot na. Malayo sa target ang iba. At galit si Trump dito. Nagpatuloy si Trump sa pagtulak ng mas mataas na gastos ng NATO sa ikalawang termino noong 2025. Ayon sa Atlantic Council, 23 NATO member countries ay umaabot or lumalampas na sa 2% gross domestic product target. Gusto pa ni Trump ng higit at nakuha niya ito. Noong Agosto 27, inanunsyo ng NATO na ang bagong target ay 5% ng gross domestic product ng bawat kasapi para sa depensa. Sa ilalim ni Trump, kontento na ang United States sa patas na paggastos sa NATO, kaya masaya uli itong makipagtulungan para suportahan ang Ukraine. Si Pearl ang pangunahing paraan ng United States dito. Para kay Putin, masama para sa malaking bahagi ng 2025 ang pagbabalik ng United States sa NATO. Mukhang inisip ni Putin na kaya niyang hatiin ang NATO hanggang mawalan ng epekto ito sa Ukraine. Mas pinalapit na ugnayan sa United States na maaaring nagbigay daan kay Putin na bulungan ng matatamis na salita si Trump at kumbinsihin siyang tama ang pagkalas sa NATO. Tila bahagi ito ng plano. Sumobra si Putin sa negosasyon para sa kapayapaan. At dahil sa anunsyo ni Rutte, napakita kay Putin na nagkakaisa na ang NATO laban sa agresyon ng Russia sa Ukraine. Ang United States bilang isang bansa ay tila sumusuporta rin sa Ukraine. Sa antas na hindi pa nito nagawa sa kahit anong punto noong ikalawang termino ni Trump bilang Pangulo. Sa mga nakaraang buwan, nagbanta si Trump ng mga parusa laban sa Russia kahit na hindi niya ito tinutuloy. Ang issue ng Tomahawk ay halimbawa ng paggamit ng United States ng impluwensya para subukang ibalik si Putin sa negosasyon. Alam ng United States na ayaw ng Russia na magkaroon ng Tomahawk missile ang Ukraine, kaya ginagamit nila ito bilang panangga. Patuloy ang banta ng Amerika laban sa Russia bilang suporta sa Ukraine. Noong araw ng inanunsyo ni Rutte ang pagpapalawak ng Pearl, sa parehong talumpati, inilahad niya ang suporta kay Pearl at hinimok ang mga kasaping Europeo ng NATO na dagdagan ang pondo. Ayon kay Hegseth, handa ang United States na parusahan ang Russia kung magpapatuloy ang agresyon at hindi matatapos ang digmaan. Magiging musika ito sa pandinig ng buong Ukraine. Ang direktang suporta ng United States sa programang Pearl ay nangangahulugang hindi na kailangang mag-alala ang Ukraine sa pabago-bagong relasyon nila sa Amerika sa unang kalahati ng 2025. Gayunpaman, may mga isyung kailangang lampasan. May ilan na magsasabi na ang Pearl ay isang programang nakikinabang ang United States kahit na sinusuportahan nito ang Ukraine. Tama rin sila sa isang banda. Sa ilalim ng Pearl, binabayaran ang United States para magpadala ng armas sa Ukraine gamit ang perang galing sa mga kaalyadong Europeo. Uri ito ng kompromiso na nagpapahintulot sa United States magpadala ng makabagong armas na kinatatakutan ng Russia nang hindi gumagastos mula sa sariling bulsa. Mukhang magandang kasunduan iyon para sa United States at para sa NATO. Isa itong kasunduan na nagpapalakas ng ugnayan ng mga miyembro nito. Sa isang bansa na dati ay tila malapit ng kumalas sa organisasyon, ang isa pang issue ay kahit na may Pearl, kailangan pa rin ng mas maraming pera ng Ukraine. Malinaw na sinabi iyon ni Mial sa kanyang post sa Facebook. At totoo na mas kaunti ang natatanggap na tulong militar ng Ukraine ngayong tag-init kumpara sa anumang panahon ng 2025. Binanggit ng Kiel Institute ang puntong iyon sa isang artikulo noong Oktubre 14 habang sinusubaybayan ang tulong sa Ukraine. Napansin niya na noong Hulyo at Agosto, bumaba ng 43% ang tulong militar kumpara sa unang kalahati ng 2025. Mataas pa rin ang tulong para sa mga sibilyan. Ayon sa ulat, dahil posibleng ubos na ang reserbang kagamitan ng NATO sa Europa, nagpapahirap ito sa kanila na magbigay pa ng dagdag na tulong habang sinusubukan din nilang panatilihin ang kanilang sariling lakas. Ano man ang dahilan, bumaba na ang tulong militar. Makakatulong si Pearl upang maibsan ang problemang iyon. Sa tulong ng mahigit 16 na nag-aambag umaasa ang Ukraine na makakamtan na nito ang mga United States weapon na kailangan laban sa Russia. Wala sa mga ito ang nangyari ayon sa plano ni Putin. Pero ang umaayon sa plano, ayon sa Kremlin, ay ang malalaking pagkalugi na nararanasan ng Russia sa Ukraine. Tuklasin kung ano ang mga pagkaluging iyon at bakit mukhang tanggap ito ng Russia sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa mga hakbang ng NATO laban sa Russia. Salamat sa panonood.